Oh, like Risa Ontiveros plans to run for president. Eh di nag-insertion yung kanyang mga ano yun, mga MAIP, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Oy, paano ba yan, Llamas? Pinandidirihan ka nitong si Risa Ontiveros. Di daw kayo naging close. Magsupilyo ka. Iniisip pa lang ko natin itong video na natatawa ako. Puro, puro tinga ho eh. Eto, kung bago lang ako kayo sa page update, isang like at masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumahal sa ating community. Join po doon. Andyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan. Ito kasing si Llamas, doon sa mga nauna niyang video, kanya hong higa nga kinumpirma na naging close sila nitong si Risa. Madaming lumalabas na aligasgas sa social media na nagkarelasyon sila. Di umano, nagkarelasyon sila. At ito namang si Llamas, feel na feel ho niya. Siyempre, itong si Risa ngayon, hindi na siya mukhang aktivista. Hindi na ho siya naaarawan, di ba? Lagi ho siyang naka-aircon. Di ba? Tingnan niyo ho yung mga lumang larawan nitong si Risa Ontiveros. Sa mga susunod na video, ano ino natin, pagtabihin ho natin itong si Risa Ontiveros at itong si Boyting. Pagtabihin ho natin mukha nila, talagang ika nga bagay na bagay sila noong mga panahon na yon. Pero dahil ika nga nakakabili na ng sabon itong si Risa ngayong mga panahon na to, nag-iba na ho ang anyo niya. Ngayon, itinatanggi na niya, ikinakailanan niya na naging magjowa sila. Di umano, base sa claim ng iba mga kababayan natin sa social media. At tayo rin naman ho ngayong mga panahon na to, hindi ho tayo maniniwala, anak ng tao. Puro ting... Ang baho niyan. Pambira, magsupilyo ka naman. Ganun sapilyohin mo yan. Pambira ka. Meron kang pambili ng mga baril. Sabi nitong si Atty. Rowena Gonzalo, pambili ng supilyo. Bili ka ng toothpaste. Kudkurin. Ano nang tawa? Kudkurin mo yan. Itong si, napanood ko itong si Boss Dada, tawa ko sa video niya, ito. Oy, Llamas. Llamas. Balita ko, gininay ka daw ni Risa Ontiveros Hindi ka daw niya naging jowa. Anak ng tinapay, ganyan ka kapangit. Ganyan ka baho ang bibig mo at ganyan karami ang tinga mo. Magsapilyo ka kasi. Banat kayo ng banat sa mga Duterte. Banat na kayo ng banat sa mga DDS, sa mga taga... Tingnan mo mga ngipin namin, Tingnan mo. Ayan, kita, Hindi kami nagkakaganyan. Pambira ka, Magsupilyo ka. Kung anong baho ng mga lumalabas sa bunganga nyo, kung anong dumi ng mga bunganga nyo, ganun lumalabas ng mga salita dyan sa mga bunganga nyo na yan, puro paninira. Diba? Talagang ika nga nagmamanifest sa mga ngipin nila, yung mga kasinungalingan nila Diba? Ang bira. Yung katabi niya ho sa picture niya, si Cielo Magno. Buti pa tong si Cielo na kahit pa paano nakakapagsupilyo. Na parang diring-diri si Risa Ontiveros sa'yo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi ka raw niya naging jowa. Yan. Kawawa ka naman. Oy, Tapos nakita ko natin to si Master Judea. Meron. Sabado kasi ngayon. So pagka Sabado, kailangan medyo chill lang ho tayo ng konti. Mamaya ho tayo babalagbag dito sa interview. Nako, nitong si Atty. Rowena Gonzon dyan sa DZAR 1026 News. Isa ho sa mapagkakatiwalaang YT channel ngayong mga panahon na to. Kayo ay iniimbitahan kong mag-subscribe dyan sa DZAR 1026 News YT channel. Ito kay Master Judea yung mga banat niya ho dito kay Rapi Tulfo medyo medyo mediin kaya pakinggan ho natin mga kababayan. Malupit din ho ito, isa sa mga banaters. Subaybayan niyo ho, mahusay yan. Game. Mga kababayan, so hindi na po ito blind item. At eto na nga mga kababayan, so hindi na po ito blind item kasi mismong si Senator Rafi Tulfo na ang umamin na siya ay nagbigay ng napakalaking tip dito sa mga artist ng Vivo Max. Ito po ang sabi niya, galing po sa sarili kong pera ang 750k na tip. Wala akong... Ayun naman pala Ano nang tawa? Umamin na pala ayun namin na pala palakpakan. Umamin pala na nagbigay ng ganong kalaking tip. Wala pang bembangan, Wala pang bembangan, ganong kalaking tip. 250 to 300,000. Saka iba ho yung taste
nitong si nitong si Rapi Tulfo in action. Gusto ho niya yung mga Viva Max artists, yung mga Viva Max talent. Ang bihira, gusto ho niya yung humahagod, ginamit na pondo ng gobyerno. Pero di ako nagagandahan dito kay Ate Girl. Di ako nagagandahan dito sa katabi niya na to. Mas magaganda yung mga ano diyan, yung mga mocha girls. Mas magaganda yung mga mocha girls. Diba? Mas magaganda. Ito, hindi ko gusto yung tabas. Meron maganda diyan sa mga ano nga kasi pangalan ng mga taga Viva Max na yan. Hindi ko pinapanood yan pero nakikita ko lang sa feeds ko eh. Ay, Viva Max artist. Teka lang kalimutan ko pangalan. Tuloy lang natin. Wala naman palang ginamit. Pinakauna siya yung anong pangalan? Hindi ko nakita yung pangalan eh. Yun ang pinakamalupit para sa akin eh. Siya talaga yung siya yung pangalan ng Ali na yun. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Kasi hindi nga natin malang pangalan kasi hindi tayo nanonood ng ganito. Ayun, si Asi Acosta. Yun talaga nakikita natin pinakamaganda diyan sa diyan sa Viva Max. Pero itong exotic yun. Na pondo ng gobyerno eh. Kayo naman masyado kayong mainggitin. Kaya lang ang problema, Senador, ganito. Meron tayong Republic Act 6713 na naglalay, ito po ay Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Ang ibig sabihin po nito, kapag ikaw ay empleyado ng gobyerno, kapag ikaw nagsisilbi sa gobyerno, hindi ka po pwede magpakita ng kagarbuhan ng pamumuhay at hindi ka pwede magpakita na ikaw ay mas maraming pera. Nako. Oo. Yun po ang sinasabi dyan at bawal po yan. Kasalanan po ito ng mga Pilipino din, ng mga bobo kung bumoto. Kasi porkit idol ninyo, boboto ninyo. Tapos magrereklamo kayo, mahirap ang buhay ninyo. Hindi kayo pumili ng politiko na makakatulong sa pagpapagaan ng buhay ninyo. Itong si Rapi Tulfo, 3 taon na. Ano na? Ano na ang nagawa nito sa mga Pilipino bukod sa pagsigaw-sigaw sa Senado? Hindi nga niya alam itong Republic Act 6713 Kasi ano yan mga kababayan hindi lang si Master Judea ang merong ganyang obserbasyon ngayong mga panahon na to. Marami ho ngayon sa ating mga kababayan sinisingil na itong si Rapi Tulfo in action. Sinisingil na siya kasi ang dami ho niyang pinangako sa ating mga kababayan, di ba? Pagdating sa trabaho, mga OFW, nasa kanya yung committee ng sumasakop dito sa mga manggagawa diyan sa Senado. Pero ang problema ho natin dito mga kababayan, wala ho tayong nakikitang update dito sa mama na to pagdating sa trabaho. As in totally siya, napakatahimik ho niya sa lahat ng kaganapan na to, sa mga maanomalyang flood control project na isa pa yan. Anak ng toka, barangay tanod at barangay captain lang ata ho talaga kaya nitong si Rapi Tulfo na to. Si Raho ata talaga no. Pero pagkakausap niya doon sa kanyang TV station, barangay captain at saka barangay tanod, security guard, at kung pagsisigawan niya, ganun-ganun na lamang. Pero pagka itong mama na to, hinarap mo na doon sa mga magnanakaw ng flood control, doon sa doon sa mga itinuturong mastermind, anak ng toka, pinagkikibit balikat. Tahimik pa ho siya sa tahimik, Di ba, meron na ho ba kayong narinig kay si Rapi Tulfo na kinukundi na niya o talagang binabanatan niya kahit itong si man lamang itong si Zaldico, Martin Romualdez, Marcos, siya ang pumirma ng budget. Brad, siya ang pumirma ng budget dito. Di ba? Kinundi na ho niya, sa bagay di nga niya pala kasi pwedeng kundinahin yung budget kasi isa siya sa mga senador at nagtrabaho doon sa 19th Congress diyan sa budget na yan. Ngayon, ang sabi ko dito, ang hinahanap po dito ng mga kababayan natin bumoto dyan sa mama na yan, nasa na yung si Rapi Tulfo in action? Nasa na si Rapi Tulfo? Diba? Kasi yung hinahanap, yung binoto namin dahil siyang magiging boses namin, siyang magre-representa sa amin sa Senado, yung kaangasan niya, yung kasigaan niya, nakakatawa pang security guard at barangay tanod lang pa. Mga kababayan, alam niyo ho ba ganito yan? Kung ang problema sa bansa natin ay away magkapit bahay at away pamilya,
palagay ko kaya solusyonan yan itong si Rapi Tulfo. Ngayon, ganito ho kasimple yan mga kababayan. Pagka meron kayong nakitang individual, ipirepresenta niya sarili niya, napakatapang niya, kaya niyang gawin to, kaya niyang gawin yan. Pag ako nakapunta dyan, naknantoka, talagang aayusin ko yan. Sisigaw-sigaw ako dyan, talagang call out ko yung mga kurakot na yan. Di ba? Ganun ang packaging niya eh. Hindi na magnanakaw yan, mayaman na yan. Matapang yan sa programa niya. Barangay tanod, security guard, lahat yan kaya niyang banggain. Pero lang yung mga magnanakaw sa pamahal. Naknantoka, pambihira talaga, oo. Kawawa Pilipino. Wag na ho kayong boboto. Ito mga kababayan ha. Matagal-tagal pa naman ng 2028. Ngayon pa lang nagpapaalala na ho kayo. Nagpapaalala na ho ako sa inyo. Wag ho kayong magpadala sa hype. Tignan nyo nangyari dito kay Bangag, di ba? Oh. Wala. 3 taon na. Anong nangyari sa Pilipinas? Baon. Lubog ho tayo ngayong mga panahon na to. Yung ginawang damage yun, itong si Marcos Jr., kahit siguro si BP Sara may hirapan yan. Ang gagawin ho niyan, mamanahin ho niya lahat ng kabubuhang ginawa ng administrasyon nitong si Marcos Jr. Yun ang realidad dyan. Ngayon, sa susunod na 6 na taon, pag umupo si BP Sara, imbis na doon tayo sa development, doon tayo sa pagre-repair doon sa damage na ginawa nitong siraulong administrasyon na to. Wala, anong bang gagawin niya? Kahit gusto niya mag-develop, paano ka magde-develop? Sanda mo ka lang utang mo. Paano ka magde-develop yung mga proyekto na natapos na hindi malaman kung saan napunta, nandyan ba, naumpisahan ba. Ang dami yung trabaho na iiwan ng 3 taon pa lang yan. Meron pa ho siyang natitirang 3 taon. Mantakin nyo anong mangyayari sa 3 taon na yan. Kaya nga ho mga kababayan, kung hindi ma-impeach itong si Marcos Bangag, ito lang ho, yung naranasan natin sa 3 taon, yung palitan ng piso sa dolyar, ngayon nasa 60 something na ata, di ba? Pagka naging pagka nagtagal pa ng 3 taon, 59 ata 59, pag nagtagal siya ng 3 taon pa, malamang sa malamang maging yan, 65. Alam niyo ba gaano kahirap pag naging 65 yan? Mga kababayan, yan, domino effect yan. Kasi yung pambili ho natin ng krudo, mga produktong petrolyo, ginagamit natin dolyar. So pagka bumili tayo ng krudo sa mahal na halaga, kasi mahina yung pera natin, domino effect na yan, magmamahalan na yung mga produktong petrolyo. Pag nagmahalan yan, anong mangyayari? Pag nagmahalan yung pag-generate ng kuryente kasi ginagamit natin fossil fuel. Yung mga renewable, hindi pa talaga ganong laganap sa Pilipinas yan. Yung wind, hindi pa ganong sa ano lang yan, sa Ilocos lang yan. Merong ganon, merong wind. Merong ganon. Ngayon, pagka yan nagtaasan, kuryente, krudo, anong susunod na tataas? Comment nyo sa baba. Ngayon, hirap na tayo 6.59 pa lang. Pero pagka nag-65 ho yan, sinisigurado ko sa inyo mga kababayan, pagka hindi pa tinapos ng sambayan ng Pilipino itong paghihirap na nararanasan natin na to. At ang problema ho dito mga kababayan, hindi ho silver bullet itong si Sara Duterte na pagka inupo natin sa 2028, solve lahat ng problema natin. Yung nung damage na ginawa ni Marcos Jr., 2 administrasyon baka ang hirap po. Kasi ang hirap mag-build, kagaya ng ginawa ni Tatay Digong, ang hirap mag-build, ang hirap maghanap ng mga investor, maghanap ng mga aid, maghanap ng mga mga pwedeng makatulong sa atin sa iba't ibang bansa. Pero madali lang makipag-away kagaya ng ginagawa nitong siraulong administrasyon na to. Madali lang itigil. Mahirap maghanap ng investor, mahirap maghanap ng gagawa ng mga proyekto, pero yung pagtigil napakadali. Yung mga flagship project ng Duterte administration na dapat itutuloy ng administrasyon na to, anong ginawa niya? Pinatigil lahat. Bakit? Dahil yung mga contract, yung mga gagawa, hindi sila kikita. Di ba? Kailangan gusto nila i-renegotiate yung mga terms na kung saan kikita itong mga pamilya na to. Dahil hindi sila kumita, siyempre mga mga taga-ibang bansa yan. Iiwan ho talaga nila yan. Ngayon, ang problema nito, baka doon sa mga
doon sa terms na ating napagkasunduan nung panahon ni Tatay Digong na dapat pagka hindi natuloy yan, kailangan nating magbayad. Hindi ko natin alam kasi merong ganyan merong ganyang sa kontrata syempre, alangan naman ipakita nila yan. Natural, itatago ho nila yan kasi makakasama sa imahe ni Marcos Jr. yan. Diba? Ano ho ba yung mga inutang natin na dapat ipanggagawa ng mga proyekto dahil nautang na natin, ngayon binabayaran natin yung utang natin pero walang proyektong nagagawa. Ano ho ba yung mga yan? Kailangan din ho natin malaman yan pagka nakaupo na itong si Vice President Sara Duterte. Piliin ho natin na maigi ha. Huwag na ho tayo mag-uupo. Si Rapi Tulfo, wag yan. Ping Lacson, Tuta Soto. Kasi Yang kasing dalawa na yan, si Ping Lacson at Tuta Soto. Kaya gustong-gusto nila si Marcos. Kaya pinagtatanggol nila. Siya lang ho ang nakikita nilang presidente na kaya nilang kontrolin. Kaya nilang manipulahin. Kaya silang pakinggan. Yun. Kasi itong si Marcos Jr., pinapakinggan niya itong dalawang unggoy na to. Kung ano man sabihin itong dalawang unggoy na to, pinapakinggan niya. Kung ano, bangag Ano man sabihin suggestion, kahit na palsipikado, pinapakinggan niya. O, ngayon, pagka mayroong Sara Duterte, sa tingin niyo hubay, ang dalawang unggoy na yan, may bitaw yan. Kaya ayaw nila, kaya gusto nila ma-impeach ang Sara Duterte. Kasi wala na sila. Magiging irrelevant na naman sila. Alam ko, alam nga naman Senate President ka pa. Senate President pro tempore ka pa. Wala na, tapos na kayo. Magpahinga na kayo. Anak ng toka. Siguro sobra sa kalahati ngayong mga panahon na to dyan sa Senado, puro mga palsipikadong senador. Pinapangalandakan niya ang kanyang yaman. Nagbibigay ka 750,000 na tip. Wow. Wow. Ikaw na ang galanteng senador, Mr. Rafi Tulfo. Ang galing mo. Di ba? Ganun ho katindi yan si Rafi. At least, di ba? Wala pang bembang. Ano na, ang tawag dito. Lagay ko lang, kakadiri kasi itong si Kakadiri kasi itong si Llamas Dali lang, meron pataho tayong ano dito. Eto! Nako, itong si Cielo Magno, meron ho siyang hanas. Meron ho siyang banat. Sabi ho niya dito sa kanyang post na to, dahil nga maraming bumatigo sa kanila, ika nga supot na naman yung galawan nila dyan sa ombudsman na kung saan nagdala sila ng sandamukal na kopumban na wala namang laman. Binigay nyo, dinonate nyo na lang yung mga yun, di napakinabangan pa. Anong gagawin ng ombudsman dyan? Anak ng toko ay babasog. Tatapon lang yan. Anong complaint. Hindi porket maraming kopon ba? Ibig sabihin, totoo na sinasabi. Mas Raul kayo. Ito, Cielo Magno. Ask ko lang, mga DDS, bakit di nyo kinukulit yung mga brilliant nyong friends at abogado na mag-file ng case pati impeachment kay BBM using Saldico's testimony? Pambira naman Hindi pa nangyayari itong ano na to. Hindi pa nangyayari to lahat ng kabalbala na to, madam. Ginawa na ho yan. Diyan sa House of Representatives. Naalala nyo si Cardema. Naalala nyo si Congress Meow. Bakit hindi mabitaw-bitaw ni Congress Meow yung yung impeachment case laban dito kay Marcos Jr.? Diba? Siyempre titimplahan mo yung sitwasyon. Kasi pagka na-file na yan, sigurado susundin nila yung 1-year bar rule noon, di ba? Pagka na-file na yan, automatic parang binigyan itong si Congress Meow. Lalo na, alam pinakita na nga ni Congress Meow, magpa-file na. Pero dahil alam naman nitong si Congress Meow na abangan lang natin, malay nyo sa mga susunod na panahon. Pero dito ho kasi mga kababayan, ang problema ho kasi dito sa issue nitong si Zaldico at dito kay Marcos Jr., kung magpapile ng impeachment complaint dyan sa House of Representatives, hawak ho yan ni Marcos Jr. At kung sakaling ma-impeach itong si Marcos Jr., may pananagutan lahat ng congressman na nag-trumabaho niyan. Yung mga proponent, nasaan? Alangan na si Marcos Jr. lang malalaglag dyan. Alangan, asa si Martin Romualdez? Anak ng toka, balita natin, busog pa din yung mga congressman mapahanggang sa ngayong mga panahon na to dito kay Martin Romualdez. Diba? Kaya todo tanggol pa rin sila sa kanya. At pagka bumagsak si Martin Romualdez, tandaan niyo mga kababayan, hindi lang ho siya babagsak dyan.
buong 19 Congress at kalahati nung mga na nasa 19 Congress o malamang sobra sa kalahati nandito sa 20th Congress. Pagka bumagsak siya, kagaya nitong si Kong Hoon, J.J. Suarez, anak ni Don Gonzales, Abante, lahat po yan kailangan babagsak yan. Sa tingin nyo ho ba, yung kasalukuyang composition ng House of Representatives, papahintulutan na ma-impeach itong si Marcos Jr.? Pag na-impeach si Marcos Jr., base doon sa Saldicos testimony, anak ng tokwa, may pananagutan din itong si Martin Romualdez. Sa tingin nyo ho ba, pag-uusapan dyan sa Justice Committee ng House of Representatives, yung testimonya na yan ni Martin Romualdez bilang grounds for impeachment itong si Marcos Jr.? Anak na, isip-isip ka din kasi. Uy, Cielo Magno, may utak ka ba? Oy, Prof. Cielo. Alam mo naman yung amo mo hindi basta-basta malalaglag yan. Kasi pagka bumagsak si Martin Romualdez, babaksak ang buong House of Representatives. Nalisa kayo ng analisa, talagang kala mo meron talaga silang bitaw no? Kala mo talagang, ba't di nyo tanungin? Ikaw, tanungin mo sarili mo, bakit hindi pwedeng mangyari ang sinasabi mo na yan? Raulo. Ito, yung argumento, hindi si Cielo Magno. Ito, dito na. Si Raulo yung argumento nito si Cielo Magno. Ibig sabihin, hindi, walang bitaw. Ganun lang naman o kasimple yan. Ito mga kababayan, naku, nakapirma na ho ba kayo? Nakapirma na ho ba kayo? Marami ho yan. Marami ho sa iba't ibang dako ng Pilipinas. Pag meron ho kayo nakitang torda o nakitang parang yung cover na nasa tabi ng dahan at merong tay kami naman, pumarada ho kayo dyan. Pumarada ho kayo dyan, magpirma ho kayo, lagay nyo ho yung ID nyo dyan. Para ika nga tayo naman, di ba? Tay kami naman. Yung mga di pa ho nakabisita o kung meron ho kayong pamilya, malaki-laki pamilya nyo. O, di ba? Malaki-laki. Yung folder, yung folder, yung Google Drive folder, ipipin ko dito sa video na to para ma-download nyo at kayo na ho mismo ang kung mahigit marami-rami kayo sa pamilya, papirmahin nyo na ho lahat yung mga kapamilya nyo dyan. Dapat merong dapat valid ID. Dapat nasa wastong edad bago pumirma o makisangkot dito sa dito sa paglikom ng mga lagda para makalampag ang Korte Suprema na resolbahin na itong ginawang pang-kidnap na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Eto na, kay na tayo. Siyempre, isa sa pinakaabangan dito Napanood nyo naman sa ating intro, di ba? Siyempre, Atty. Rowena Guanzon. Palakpakan muna natin. Si Sir MJ Mondiar. Nako. Idolo. Malupit yan. Okay. Well, obviously, this is already a demolition job 2.0. Take 2, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Alata namang political war ito, kung gusto nyo, di maghintay na lang kayo ng 2028. Yun, di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President, pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, hindi dapat siniro nyo na lang ang budget niya. Si former Kamali Commissioner Atty. Rowena Guanzon, talakayan natin ang iba't ibang mga issue at ang kanyang mga pananaw hinggil sa mga hakbang ng administrasyon kontra korupsyon at ang mga issue sa flood control at kay Vice President Sara Duterte. Attorney, maayong aga si MJ, si Franco, dito po sa Pulso ng Bayan. Merry Christmas, ma'am! May aga. Salamat, Gid. Maraming salamat sa SMNI. Opo. Ma'am, Pasko na po, attorney. Pero, iba yatang gusto nilang ipakulong si Vice President Sara at hindi yung mga totoong nasa likod ng flood control anomaly, attorney. Yan na nga ang problema sa administration na ito. Na laging pinagtatakpan yung mga kanilang gang. At nakikita na naman nila na to divert the attention of the public sa mga kakorupsyon nila, impeachment complaint na naman sa Vice President. Kaya, I'm sure, ngayon yung mga kasalanan nila nung nakaraan na natalo sila sa Supreme Court, I'm sure,
syempre, i-correct na nila ngayon. Mag-due process na sila. Kaya, tingnan lang natin kung anong ebidensya naman po ang kanilang ilalatag dyan at kung ano na ang may pagbabago ba talaga sa pag-iisip at pamulitika dyan sa House of Representatives, makikita natin dito sa impeachment. At remember that we are 3 years away from a national election. And sa panggigipit nila kay Vice President Sara, lalo naman itong with their back. Attorney Bing Attorney Bing. Oh, ano na, basta yung plano, yung tipong plano na sambayan ng Pilipino sa para sa iyo, yung mga kababayan natin taga-suporta ni Tatay Digong. Gusto namin kayo makita sa Senado. Para naman ika nga may katandem na si Rodante Marcoleta. Against the wall. Rodante Marcoleta na makikipagbardagulan dyan sa Senado, di ba? Ano tayo dyan? Ika nga susuportahan natin yan kung paano natin sinuportahan yung mga Duterte. Ganyan natin susuportahan ng isang Attorney Rowena Gonzon. She has to run. Kasi she is feeling already persecuted. So, let's see kung anong ebidensya nila. Pero mga kababayan, dinidistract tayo ng BBM administration. Dahil grabe na mga protesta natin, lahat na ng relihiyon ay sumasama sa protesta. Kaya dinidistract nila tayo. And they're diverting the people's attention to their enemy. Kaya huwag po ninyong tigilan ang protesta laban sa massive corruption at poverty. Opo, good morning pala sa ating mga global viewers at nagpapatanong attorney itong mga kababayan natin sa Paris at sinasabi nila na para po ba daw sa inyo itong ginagawa kay VP Sara ay panic attack mula mismo sa Presidente ng Pilipinas? Well, obviously this is already a demolition job 2.0. Take 2, kumbaga. Kasi hindi sila nagwagi nung unang try nila. Kasi nga, pinakamalakas na kalaban ng BBM administration at ng mga grupo ng akbayan na ang sabi nila ay magmi-merge daw ang mga Dilawan at Pinklawan na si Risa Ontiveros ang kandidato. So, all their members in Congress will also collaborate with the BBM congressmen. Dati naman, ganun din naman nangyari nung first na try. So, it's because Sara Duterte is really the woman to beat. Lalo na ngayon na tanggal na si Martin Romualdez, he has no, he has no chance of winning. Dati kasi, nangurakot sila ng todo dun sa 2025 budget. Lahat ng mga congressman na yan, pinanding niya. Kasi trial yun na kung mag-succeed sila, 2028, siya na talaga ang presidente kahit 13% lang siya sa survey. Hindi niya inasahan na lalabas yung mga corruption, lalo na yung ghost flood control projects, at hindi niya inaasahan na ang United States State Department, meaning yung DFA nila, ay nag-issue ng comment sa kay Bongbong Marcos na talamak na massive corruption na. Hindi lamang sa DPWH, kundi sa Bureau of Customs. Yes, attorney, maiba lang po ako, attorney. Baka maaari nyo pong mas bigyan diin sa ating mga kababayan, especially yung inyo po naging pahayag patungkol sa nagiging insertions tuwing may bicameral at marami pong nagtatanong sa atin patungkol po dito, attorney. Itong budget natin ngayon, na ano ba yan, 6 something trillion, halos 2 trillion dan pambayad ng utang. Kasi di ba may foreign debt. Hari ng utang ito si BBM .
At ngayon, may bagong utang na naman siyang ilang billion pesos from ADB para sa digitalization. At that is to curb corruption daw. Ito pong insertions na ito na ginagawa nila sa National Expenditure Program, ang proseso po kasi gagawa ng mga agencies gaya ng BWH ng kanilang National Expenditure Program, dadaan sa DBM. Dapat itong DBM ang nagsaslash niyan. Yung mga, dapat may mga analyst naman sila dyan na magsaslash niyan. Pero all these years, 3 years, si BBM, si Secretary Pangandaman, kung ano lang pong sinusubo sa kanila ng DPWH, ayun naman ang sinasabit nila dun sa House. Padded na yun 30% na kickback nandun na yun sa estimate ng DPWH. Hindi pa yun nakaabot sa Congress ang kanilang National Expenditure Program proposal may mga kontraktor na po dyan. Yan po talaga, ganun sila grabe sa wala na silang hiya, wala pang takot. Grabe. Kaya itong mga insertion na ito ng mga congressman, sa BICAM nila ginagawa yan. Pagkatapos sila mapasa doon sa House of Reps, ang kanilang appropriations bill, maakyat sa Senado, nagba-bicameral conference, kasama senador, may small committee called the bicameral. Diyan sila nag-i-insertion. Nakaupo dyan, mga buwetri din Yung Congressman Momo, bakit siya nandyan? Di ba, may ano din yan? May mga contractor din yan, si Congressman Momo sa Surigao. Bagong pangalan, same dog, a different color. Nilagay nila sa BICAM. Mga senador naman, na talagang hindi mapigil ang ambisyon. Alam niyo, itong ambisyon na para sa 2028, ito talaga ang nagda-drive ng pagnanakaw ng mga senador at mga congressman kagaya niya ni Risa Ontiveros, nag-deny siya na wala siyang insertion. Sabi niya amendment. Sabi ni Frank Drilon, parehas lang yun. Kasi galing yung appropriations bill sa House, tapos pagdating dyan sa bicameral, nagdadagdag kayo. Hindi nga nagbabawas nagdadagdag kayo. Insertion yun. Kaya hindi niya pwedeng madinayan ni Risa Ontiveros. Siya mismo, meron din siyang billion na insertion. Ang tanong dyan, saan yun napunta? Si Grace po. Hindi siya pwedeng magsabi na hindi niya alam yun sa 2025 na GAA. Kasi chair siya ng finance. Sabihin, tanga siya. Hindi siya nag-aaral niyan. Isisaldi ko lang lahat ang gumalaw noon. Imposible naman. Lalo na pat may party list siya. Yung panday-panday party list na anak niya nakaupo ngayon. Yan ang problema. Lahat sila may mga political sila na plano. Like Risa Ontiveros, plans to run for president. Di nag-insertion yung kanyang mga, mga MAIP, mga financial assistance. Ang balita ko, naka-parking lang muna sa DSWD dahil sa 2028 na niya ipamimigay. Itong lahat ng mga political na ambisyon. Grabe naman yan. Ibang klase naman pala itong si Risa Ontiveros. Totoo. Hoy Risa, gaano ba katotoo to ng mga naka-parking mo na to? Naali na to. Hindi na kayo natuto Ito ang nagdadrive sa mga taong yan para hindi sila tuwid. They are not upright people. So, we have an interest in calling them out. Walang personalan dito. Kilala ko din yan si Risa Ontiveros Noong aktivista pa yan, ninakip yan dun sa Kamkaringal. Tinawag ako ni Eta Rosales, abogado sa kanila. Hindi nga ako, may iba nga silang abogado pagdating doon, pero nandun ako. At tinawag nila ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ito personalan. Ang ayaw ko lang yung magpanggap kayo, wala kayong insertion na meron naman. Lalo na yan si Grace po.
dapat panagutin yan. Dapat i-investigate yan ng ombudsman. Kasi chair siya ng Finance Committee at may sarili din siyang insertion doon, sigurado. Dapat po bawal na yung mga insertion na yan. Kasi dumaan na sa House, tapos dadaan na sa bago ipasa ng mga ng senador, magbabaycam. Dapat tinitingnan nila kung tama ba tong mga ganitong mga project na ito, kailangan ba ito? Ito ba ay ayon sa mga projection ng NEDA? Na maka-generate ba ito ng employment, yung mga infrastructure projects na ito at at makatulong sa development ng economy, kagaya ng mga farm to market roads, tulay, yung mga automated na mga improvements, mga sementadong daan. At yan na lang po dapat i-focus nila. Yung hindi mananakaawa naman po ang kaban ng bayan, sila din naman pagdating sa kanila, kanya-kanya. Sabi ko nga po, di ba? Olympic Games, pabilisan ng insertion, pabilisan ng Nakaw. funding trading. Kita nyo dyan sa House of Reps. Yung nakakahiya kayo dyan. Pansin nyo sila. Lagi sila mga tumatayo, gala sila ng gala. Nag-trading sila. Sasabihin ni Garjola, example, kung meron ka palang 1 billion dun sa ganyan, akin na lang yun. Bigyan na lang kita ng 10%. Example yan ha. O di, kuha niya na yung 20% niya. May contractor na siya na naghihintay. Yan si Garjola sa Batangas. Grabing vote buying ng party list niya doon. Alam namin kasi tumakbo din akong party list, di ba? Grabe, maka-afford ka ba ng gadon? Kung hindi yung pera ang galing, yung pinamimigay mo ay parang wala lang sa iyo. Kaya dapat managot talaga yung Edwin Garjola na yan. At yung party list niya, dapat makancel. Lahat po ng mga party list na sangkot, dapat yung Comelec mismo, motu proprio, cancel na yung registration nila. At ito naman po si Speaker D, nananawagan po tayo. Ba't hindi nyo pa sinususpend yan? Yung mga under investigation na yan. Ng mga party list representatives at mga congressman. Isuspend nyo na yan kasi they are in the position to evade or to, to pressure, intimidate, and manipulate the evidence. Speaker D, isuspend nyo na yan, yung mga sangkot dyan, yung mga nandyan na sa ombudsman. Sinuspend nyo nga si Kiko Barsaga Sila pa, nangurakot sila. Apo, attorney, balikan ko lang yung kay VP Sara dahil ito talaga yung ipinapatanong sa inyo ng ating mga kababayan. Kapag makitaan raw ng probable cause ng ombudsman at masampay ito sa Sandigan Bayan, ano po nakikita ninyong senaryo na mangyayari at ano ang maaaring idepensa dito ng Vice Presidente? At may tanong din po sila kung maaari ba siyang preventive suspension o maisailalim sa preventive suspension gayong siya po isang impeachable officer na matanggal lamang sa pamamagitan lang ng isang impeachment proceeding? Ang ombudsman, pwede silang mag-file. Ang una nilang gagawin is impeachment kasi impeachable yan officer. Kasi binaback up lang nila yung plan B nila, yung ombudsman na plunder. Kasi pag natanggal siya, plunder ang gusto nila, plan B yan. So, narinig nyo? Impeachment muna. Pag na-impeach, plunder. Kasi ngayon, wala naman ng ombudsman no jurisdiction dyan sa Vice President. Dahil impeachable officer siya. Maghihintay sila na hindi na siya Vice President. Ganyan talaga ang konstitusyon Kasi ang konstitusyon natin ay is there to ensure stability.
Lahat ng mga nagpoprotesta, si BBM ang pinaparesign. Tapos, ang Vice President yung pinapatanggal nila. Parang, Ang layo. halata namang ito eh. Halata namang political war ito eh. But, kung gusto nyo, di maghintay na lang kayo ng 2028. Yun. Di ba? Kasi tingnan nyo, bakit sa budget ng Vice President, pinasa agad nila? Wala pang isang oras, pinasa na nila. Kung nagdududa pala kayo sa confidential funds niya at kung ano-ano dyan, di dapat siniro nyo na lang ang budget niya. Di ba? Malindigan nyo yan. Kaso ayaw nyo panindigan dahil mga politiko kayong mga garok o sa Bisaya pa. Mga garok kayo. Kaya nagpi-play din kayo, naglalaro din kayo. Yung yuko-yuko ng mga congressman at congresswoman doon kay BP Sara sa budget hearing, nakakahiya. Para kayo mga Hapon Ako po. Nagimuyuko kayo ng hindi naman yan ugali ng Pilipino yung pagyuyuko-yuko. Sus. Ano ba talaga? Kalabanin nyo ba talaga yan o ano? Ang problema diyan sa mga congressman, lalaro sila kasi baka nga naman malaki ang probability na manalo yan si BP Sara for president. Ano kayo? Kahit mag-budget kayo dyan ng 100 billion sa district nyo, kung hindi ilabas, kung hindi i-implement. Alam mo, natatawa na lang ako pag nanonood ako, nakalimutan na ba nila na sila nga itong nirereklamo ng mga tao, ng mga corrupt sila, mga congressman dyan. Kung umasta mga ito, parang mga anghel na walang kasalanan. Nakakahiya, nakakadiri yung mga lalo na yan, sina Garjola na yan. Ang party list, sumali pa dyan, kayo nahiya. Dapat marginalized sector kayo. Sumali kayo dyan kasi kailangan nyo mag-vote buying. Kaya kami, walang vote buying, talo kami. Yan ang sinasabi namin. Dapat yung mga ginawa ng COMELEC, binan talaga yung cash assistance. Kaso naglalaro din si Chair Garcia . Biro mo si Yeda Romualdez, 4 terms na as congresswoman, nakatatlo na. Nilagay pa as 6 nominee, pina-resign yung 3, 4, 5. In-approve pa rin ni COMELEC Chair Garcia. Nakaupo ngayon. Nasa konstitusyon . Tatlo na ang consecutive terms. Pwede. And the Constitution does not distinguish whether they are party list representatives or district representatives. They are representatives. But COMELEC Garcia, chairman, he's a very intelligent practicing lawyer in election law. He knows that there is no distinction. And yet, dahil nga in power si Martin Luther King Romualdez, pinagbigyan niya. Tapos sasabihin nila, wala namang nagreklamo. Anak ng... Kailangan pa bang magreklamo? Sa mukha niyo yung konstitusyon, sampal na sa inyo . Harap-harapan na kailangan pa rin may magreklamo. Harap-harapan Yan ang problema sa Pilipinas . Takot lahat kayo sa may kapangyarihan. Bumaba kayo dyan. Dapat independent commission kayo. Nung panahon namin, that would never have happened. Hindi. Senador noon si Grace po, dinisqualify ng division ko yun . Na hindi siya natural born. Hindi lang ng division ko. Kami, 5 kami. Punta 2 lang. Si Bautista lang pabor doon. Ayun na nga mga kababayan, dito na tatapusin ang napakalupit na interview nitong si Atty. Rowena Guanzon. Susunod magiging na ho yan, Senator Guanzon. Senator Rowena Guanzon. As always, maraming salamat . Mag-ingat kayo lahat ng Pilipinas.